Magandang umaga po. Tayo pong lahat ay magsitayo sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Awit 135, 1, 2, 3. Purihin si Yahweh, ngalan niya ay purihin, noong kanyang mga lingkod. Nang lahat ng lingkod niyang sa templo ay pumapasok, upang doon manambahan sa banal na bahay ng Diyos. Si Yahweh ay papurihan pagkat siya ay mabuti. Ang taglay niyang kabaitan ay marapat sa papuri. Tayo po'y manalangin. Diyos naming Amang, makapangyarihan sa lahat, Panginoon, muli nagpapasalamat kami sa umagang ito, sa taglay naming kalakasan na patuloy mong pinagkakaloob sa bawat isa. Maraming salamat po. Aming Diyos, kami ay nagpapasalamat dahil hindi po hadlang ang sitwasyon upang kami hindi makapagpuri at magbalik ng aming pasasalamat sa iyo, aming Ama. Samahan mo kami, Panginoon, sa umagang ito. Salamat din po sa mga katagumpayan na patuloy mo kaming sinasamahan. Aming Diyos, nawa po ay matagpuan mo kami na patuloy nagtatapat sa iyo, aming Ama. Purihin ka, pasalamatan, dakilain ang iyong pangalan. Ito ang aming samot na langit, tinataas lamang sa iyong pangalan. Amen. Amen. Muli po, magandang umaga sa bawat isa. Alam ko pong tayo ay masiglang ngayong umagang ito at handa na po tayo magpuri sa ating Panginoon. Kaya tayo po ay manatiling nakatayo at sama-sama nating purihin ang ating Diyos. Gamitin po natin ating mga kamay, ating mga boses sa pagpupuri sa Kanya. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome us. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Oh, oh, oh. God is fighting for us. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome us. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome us. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name.
tayo po ngayon ay sandaling magbigay ng ating mga personal na pasasalamat sa ating Panginoon. Ating pong bigasin sa ating Diyos kung gaanong sa lahat ng ating mga pinagdaraanan sa buhay, sa gitna man ng krisis na ating kinakaharap ngayon, ay kasama natin ang ating Panginoon. Nahahayag man ang ating mga paghihirap o mag-isa man tayo at hindi alam sarili o kumbaga ay solo lang natin kinakaharap ang ating mga pinagdaraanan, ay batid natin na alam ng Panginoon ang lahat ng ito. Tayo po yung mga Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa akin tugon.
naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga pong kulang ang lahat ng awitin na aming inawit upang papurihan at sambahin po ang inyong dakilang pangalan. Lord, maraming salamat po sa pag-iingat, sa pagiging dakila nyo sa buhay ng bawat isa sa amin, sa katapatan, sa kabila ng pandemya na aming kinakaharap. Maraming salamat, Lord, sa provision, sa pag-iingat nyo sa bawat pamilya na nasa kanilang bahay. Maraming salamat, Lord, sa pagbibigay nyo sa amin ng kalakasan ng pangangatawan, ng kapayapaan sa bawat puso namin, Lord, para malampasan namin ang lahat ng aming kinakaharap ngayon. Tunay nga po, Lord, na kayo lamang po ang dapat naming papurihan, pasalamatan sa lahat-lahat, Lord, ng pagsubok at lalong-lalo na sa lahat-lahat ng pagpapala na palagi niyo pong ipinapadama sa bawat isa sa amin, Lord. Tinataas po namin sa inyo ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Salamat sa ating Diyos. At ngayon naman po sa pagkakataong ito at tayo po'y makinig sa mensahe na ihahatid sa atin ni Pastor Noni Untal. Yan, sige po, isang magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Salamat sa Panginoon, dahil tayo ay mayroong kalayaan na lumapit sa Kanya sa pamamagitan ng pagsamba o pagbubulay ng Kanyang mga salita. At salamat sa Panginoon dahil kahit sa anumang panahon, hindi nahadlangan yung salita ng Panginoon. Bagamat, sabi nga, medyo magkakalayo-layo tayo. Pero salamat sa Panginoon dahil mayroong ganitong pagkakataon. Yan, sige po, sa umagang ito, patuloy tayong tatalakay sa paksa na tinatalakay din ng BBCC. Ito ay pang-5 linggo na. Ang paksa ay ang modelong Kristiyano sa panahon ng pagsubok at kahirapan. At nilagyan po natin siya ng pamagat na pagtugon sa nais ng Panginoon. At ito po yung teksto natin ay matatagpuan sa aklat ni Job, Kapitulo 1, talatang 20 hanggang 22. Pero bago po yan, tayo po ay saglit na manalangin. Panginoon, maraming salamat po Lord sa umagang ito, sa biyaya nyo sa bawat isa sa amin, biyaya ng pag-iingat sa buong magdamag, kalakasan na mayroon kami, at higit sa lahat, Panginoon, yung kalayaan na kami ay makapakinig, makapagbulay ng inyong mga salita. Ang dalangin po namin, Panginoon, nawa Lord, linisin nyo po yung aming mga puso, yung aming mga kaisipan, Panginoon, at ang dalangin po namin maipukus, Lord, yung aming sarili sa inyong salita. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat bahagi ng pagsambang ito o pagbubulay ng inyong mga salita. Nawa sa kalagitnaan namin, kayo ang aming mapapurihan at mapasalamatan, Panginoon. Pagyamanin niyo po, Lord, yung inyong mga salita na aming sama-samang pag-aaralan sa umagang ito. Nawa, Lord, ang Santong Espiritu, ang siyang patuloy na magtuturo sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, sige po. Yung paksa o yung binigay sa atin ng BBCC o ng pamunuan, yung modelong Kristiyano, ito po ay napakagandang salita. Napakagandang salita, na sabi nga, magandang pakinggan o marinig sa ating mga tainga, datapwat ito ay mayroong kaakibat na mabuting patutuo, na marapat makita ng mga taong nakapaligid sa atin, higit sa lahat ay ang Panginoon. Pag sinabing modelo, sabi nga, ang modelo ay nagtataglay ng iba't ibang mga katangian na tinitingala ka, hinangaan ka, higit sa lahat may prueba o patunay na marapat sundin. Nais lang natin, binabanggit doon sa aklat ng Tesalonica at Kapitulo 1, talatang 6 hanggang 8, yung mga, kahit hindi na natin babasahin, alam naman natin yon o nakikita naman natin yon. Sabi nga doon sa kanila, ni Apostol Pablo, sabi yan, tinularan ninyo kami, maging ng Panginoon, tapos naging huwaran kayo, at tapos sa sunod ng mga talata, lumaganap ang salita ng Panginoon, hindi lang yung lumaganap, maging ang inyong pananampalataya, modelo. Napakaano po yun ng modelo na barang ika nga maganda siya, natin mapapunta rin sa atin, pero tulad ng sinabi ko kanina, may mga kaakibat na
dapat gawin. Ano po? At higit sa lahat, mayroon tayong perpektong modelo, walang iba kundi ang Panginoong Hesus na marapat nating tularan. Ano po? Ang sabi din po na ang pagsubok at kahirapan ay mga pangyayari sa buhay ng isang tao, mananampalataya man o hindi, upang tumugon siya sa dalawang kaparaanan. Kaparaanan ng Diyos na hahantong o magdudulot ng tagumpay. Pangalawa, kung ang sarili niyang kaparaanan yung gagamitin niya at tayo pa'y nakakasigurado o kasiguraduhan ng ating kapahamakan. Higit sa lahat, walang katiyakan kapag yung ating kaparaanan ang gagawin natin. Ganun pa man, ang sabi nga po ay sa loob ng 4 na linggo na tinatalakay ng ating mga pastor, yung paksang ito, yung pamagat na ito, modelong Kristiyano, alam ko po na punong-puno na po tayo ng mga karagdagan, kaalaman patungkol sa pagsubok at kahirapan kung paano natin harapin ang mga ito. Higit sa lahat, ang tandaan po natin, lagi po natin tandaan na anumang pagsubok o kahirapan ay hindi mula sa Diyos, kundi galing yan sa kaaway. Ano po? Pinatunayan po yan ng isang talata din sa Biblia. Halimbawa sa ating teksto, Job 1:20. Ano po? Sige po, sa pagpapatuloy po na bilang Kristiyano o bilang modelong Kristiyano sa panahon ng pagsubok, ano yung nais makita ng Panginoon sa isang mananampalataya? Ano po? Unang puntos po, sa talatang 20 hanggang 21, nais ko pong magbigay sa inyo o sa atin ng 4 na buhay na patotoo. Ano po, na ipinakita ni Job, paano niya tinugon yung pagsubok at kahirapan na nangyari sa kanyang buhay. Ano po? 4 na bagay. Sabi nga dyan sa talatang 20, ano pong sabi ni Job dyan? Tumindig si Job, pinunit ang kanyang damit, nag-ahit ng ulo, pagkatapos nagpatira pa siya sa lupa. Ano po? Pero bago po niyan, nakatanggap si Job ng iba't ibang mga ulat, negatibong ulat, panlulumong balita mula sa kanyang mga alipin, patungkol sa kanyang kabuhayan, ari-arian, at maging sa sinapit ng kanyang mga anak. Bago po yan, sabi nga sa talatang 20, ano ang tinugon ni Job? Tumindig, pinunit ang kanyang damit, nag-ahit ng ulo, pagkatapos nagpatira pa sa Diyos, ano po, at nagpuri o sumamba sa Panginoon. Unang patotoo ni Job ay, sabi niya, pagsamba o worship siya sa Panginoon. Ano po? Sa isang taong may makadiyos na katangian, hindi madali ang kanyang ginawa na sumamba o magpuri sa Panginoon, lalo na sa harapan ng mga taong wala pang lubos na pagkakilala sa kanya. Una, nandyan din yung mga kasambahay niya, mga alipin niya, nag-ulat ng buong pangyayari, at maging sa kanyang asawa, posible. Hindi rin talaga lubos na nakakilala sa Panginoon ng kanyang asawa. Ano po? Ang malinaw lamang kay Job ay may iisang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay na marapat sambahin, papurihan sa lahat ng panahon o sa anumang pangyayari. Ano po? Ang sabi ng Biblia sa Pahayag 4, talatang 11, sabi dito, aming Panginoon at Diyos, karapat-dapat kang tumanggap ng papuri, paggalang at kapangyarihan, pagkat ikaw ang lumalang ng lahat ng bagay at ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nilalang mo at pinananatili. Ano po? Ang pagsamba sa Diyos ay pagpapahayag ng ating pagkatakot, pagsunod at pagmamahal sa Kanya o pagtatapat natin sa Kanya, na marapat gawin ng isang nilalang katulad ng tao na nilalang ng Diyos sa Kanyang wangis at katuwiran. Yan po yung naging malinaw kay Job. Tulad ng sinabi ko, hindi madali ang magsamba, magpuri sa Panginoon sa kabila ng ganong mga bagay. Ano po? Dito po, unang patotoo ni Job kanina ay pagsamba. Nakikita po natin sa talatang 20. Pangalawa, ito po sa talatang 21 ng bahagi. Ang sabi nga dyan, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina at hubad din akong babalik sa alabok. Ano yung ibig sabihin? Pagpapasakop o pagtanggap sa mga pangyayari na yan. O sa katagang English, mayroon ginamit doon, submission to the will
of God. Ano po, hindi madali. Sabi nga ni Job, nang marinig niya yan, sabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina at hubad din akong babalik sa alabok. Ano po, sa pangyayaring yan o sa buhay ni Job, alam ko na hindi madali ang magpasakop o magtanggapin o magpapasakop niya sa kalooban ng Panginoon sa kabila ng nangyayari na yan. Ano po? Pero sabi nga diyan, isang buhay na patotoo ang iniwan ni Job sa harapan ng mga taong nakapaligid sa kanya. Alipin, asawa niya, posible, mga kasambahay na nandun din sa pangyayaring yon, ano po, mga kaibigan, at higit nga sa lahat, yung mga kapatid, hindi posible nakita nila yung ginawa ni Job na madali lang niya sinabi na hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina at hubad din akong babalik sa alabok. Sabi nga, pagpapasakop sa kalooban ng Panginoon. At nais ko pong basahin yung sabi ng Biblia sa unang Samuel, talatang 2, Kapitulo 2, talatang 6 hanggang 8. Ito po yung pasasalamat at pananalangin ni Ana, yung naging ina ni Propeta Samuel. Na minsan sabi nga nanalangin siya, parang hindi naniwala, parang si Propeta Eli parang nagdududa, pero sabi nga niya doon sa kwento ay, sabi niya, nanalangin ako sa Panginoon, kung biyayaan ako ng Diyos ng isang anak, ihandog ko yun sa Kanya. Pero ito, bahagi na ito, nangyari na ito. Sabi nga dyan sa talatang 6, kayo, Yahweh, ang may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maaari ninyo kaming patayin, maaari ring buhayin. Talatang 7, maaari ninyo kaming pagyamanin o paghirapin, maaari ring ibaba o itaas. Talatang 8, mapadadakila ninyo kahit ang pinakaaba, mahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha, maihahanay ninyo sila sa mga maharlika, mabibigyan ng karangalan kahit na ang dustang-dusta. Hawak ninyo ang langit at nilikha. Sa inyo nasasalig ang lahat ng inyong gawa. Binanggit ni Ana yung pagpapasakop doon. Higit sa lahat, sabi nga ng Panginoong Jesucristo, yung turo niya sa mga alagad sa Matthew Kapitulo 6, talatang 10, ang turo, sabi niya, sabi ng Panginoon, sa pananalangin, ikaw nawa ang maghari sa amin, sundin nawa ang inyong kalooban dito sa lupa at sa langit. Pagpapasakop sa kalooban ng Panginoon. Medyo malawak na yung submission na yan, pero ang tinutukoy ng talata dyan ay patungkol sa kalooban ng Panginoon. Ang Biblia o ang salita ng Diyos sa pamamagitan ni Apostol Santiago ay patuloy na nagpapaalaala sa atin o umhamon sa bawat mananampalataya na ang pagpapasakop o submission sa will ng Diyos ay marapat panuntunan o batas sa bawat araw o pamumuhay bilang modelong Kristiyano. Ito po yung sinabi ni Apostol Santiago na dapat ito yung ang panuntunan dapat sa pagpapasakop, araw-araw yan. Ito dapat bawat araw nakadepende tayo sa salita ng Panginoon. Dito po yung sabi, sa Aklat ng Santiago, Kapitulo 4, talatang 15, binanggit dito, ito ang dapat ninyong gawin kung kalooban ng Panginoon at nabubuhay pa kami, gagawin namin ito o iyon. Pagpapasakop. Bakit ba nabanggit ito ng Biblia sa pamamagitan ni Apostol Santiago? Sabi nga dyan sa talatang 13, 14, 16, ito po yung isang matibay na batayan, na maraming mga Kristiyano, maring sa panahon nila ni Apostol Pablo at maging sa panahon natin, yung walang lubos na pagpapasakop sa Panginoon. O sa madaling salita, nawala ang imahe o picture ng pagpapasakop sa Panginoon. Bakit nabanggit yun ng talata? Tingnan po natin yung sinabi ng Biblia dyan, Bakit na sinabi na ang pagpapasakop dapat sa Panginoon ay batas o panuntunan sa bawat araw ng buhay ng isang Kristiyano. Santiago 4:13 sinabi doon, ang buhay, ngayon o bukas, isang taon kaming titigil doon, mga ngalakal at kikita ng malaki. Maganda rin sana yon. Talatang 14, ganito din. Hindi niyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Tapos talatang 14 pa rin sa pangalawang bahagi, sapagkat ang buhay ninyo parang aso. Sisingaw at sandaling
mawawala. Ano po, pagdating sa talatang 16, ang buhay ay mapagmalaki o mapagpalalo. 13:14-16, nawala yung imahe o ang picture ng pagpapasakop. Bakit? Walang binanggit nga dyan eh. Sabi nga dyan, ang buhay, sabi nga, 1 taon kami pupunta doon. Pero hindi natin alam na sabi nga ng Biblia o sa talatang yon, ang buhay ay napaka-komplikado. Bakit komplikado? Binanggit niya, ngayon o bukas, hindi nga natin alam. Ano po? Tapos sa talatang 14, hindi nyo alam kung ano mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ay walang katiyakan. Tapos pagdating uli sa 14 bababa, sabi niya, sapagkat ang buhay ninyo ay parang aso. Ibig sabihin, ang buhay ay maiksi. Tapos sa 16, sabi nga, ang buhay ay mapagmalaki o mapagpalalo. Ano po? Nawala sa picture. Maganda yung plano. Ngayon o bukas, maganda din. Ano po? Tapos sa sundan niya, maganda rin, nangangalakal, kikita ng malaki. Pero kapag tinignan po natin yung talatang nabanggit ko, nawala yung imahe ng pagpapasakop sa Diyos. Hindi mabuti ang plano, pero kapag ang plano ay hindi kasama ang Diyos, magdudulot yun ng hindi maganda. Sa talatang 17, binanggit ni Apostol Santiago, dapat gawin, ang nakakaalam ng mabuti, ngunit hindi ginagawa ay nagkakasala. Ano ba yung mabuti? Ang mabuti gawin, sa bawat araw ng buhay natin, dapat hindi makaligtaan ng Diyos sa pagpasakop, sabihin, akong ito, yung kalooban ng Panginoon, gagawin namin ito yan. Dapat hindi lagi maiwaglit yan, yung mga bagay na yon. Ano po. Isang kapatiran, yung lagi kong nakikita dito, o lagi kong napapakinggan sa kanyang bibig kapag nagsalita yon at may mga plano, sabi nga dyan lagi niya, kung luluubin ng Panginoon. Ano po, nakita ko po yun sa kanya. Ano po, narinig ko yan sa kanya at elder siya ng church. Yun lang, siguro alam niyo na kung sino yan. Babanggitin ko talaga nangayagan ito. Si Elder Eric de Guzman. Lagi kong napapansin niya sa kanyang pagsalita na kapag niloob ng Panginoon, kami siya, magkumusta, kailan ka babalik sa ibang bansa? Sabi nga niya, kung loobin ng Panginoon, itong araw na ito, itong oras na ito. No, ganda naman, napakaganda kasi hindi nga natin alam yung buhay eh. Pagpapasakop. Ano po? Ano po niyan na ang pagpapasakop sa Panginoon, dapat yun ang marapat nating gawin. At higit sa lahat, mayroon na naman tayong perfectong example dyan. Walang iba kundi si Jesus Christ. Yung pagpapasakop at makikita po natin yan sa Biblia, ano po, sa aklat ng Matthew 26:39. Sabi niya, kung loobin, ay ialis mo sa akin ang kahirapang ito, pero hindi akin, kundi ang kalooban ng Panginoon. Yon. Tatlong patotoo na binanggit na nasa saklaw ng talatang 20 hanggang 21. Sabi nga ng Biblia dyan, sabi ni Job, hubad akong lumabas sa tiyan ng aking ina, hubad din akong babalik sa alabok. Ano pang ibig sabihin yan? Pagtanggap o lubos na pagtanggap sa nangyari kahit hindi ka nais-nais na pangyayari. Pagbibitiw. Sabi nga nila, move-on ka na, pero hindi madali yung katagang yun. Pero sa buhay ni Job, madali lang sinabi niya, hubad akong lumabas at yan ng aking ina, hubad din akong babalik sa alabok. Tinignan ko po sa aklat sa dictionary, may binanggit doon, resignation in trials. Sabi niya, pagbibitiw, na lubusang mong bitawan yan, yung mga bagay na yan kasi hindi na makakatulong sa iyo yan. At di ba, kuminsan sa trabaho natin, kapag nagtrabaho tayo, pag nag-resign ka na, bumitiw ka na sa trabaho, wala ka ng responsibilidad sa kumpanya, wala na rin silang responsibilidad sa iyo. Wala ka ng koneksyon sa kanila. Ano po, dahil nagbitaw ka na o nagbitiw ka na. Ano po. Dito po, sabi nga ang kwento dito, parang mahirap lang tanggapin na madali lang maalis kay Job yon. Kahit sa buhay natin siguro mahirap alisin. Pero yun po yung katotohanan na wala na rin tayong magagawa kapag nangyari na yon. Ang gagawin na natin, ipagkatiwala natin sa Panginoon. Sabi niya, bitawan mo yung mga pangyayari yun kasi hindi na makakatulong yun sa iyo. Ito po, isang kwento po yung aking napakinggan sa isang mga gawa din. Ito po, napakinggan ko po sa radyo ito. Ang sabi nga, isang manggagawa, host siya sa isang radyo din, Christian radio station. Ang sabi niya, nang papunta sila ng ibang bansa, katabi niya yung kanyang mister, yung kanyang yung pares ng kanyang hikaw,
tinanggal niya, tapos binalot niya ng tissue paper na malinis din naman, tapos nilagay sa kanyang bag, sa kanyang lagayan. Tapos, madaling salita, napaidlip. Tapos, pagbukas niya ng bag, ba't may tissue paper dito? Basta na lang inalis, dinukot, at nilagay sa traskan ng eroplano. Wala na sa kanya yun. Dahil hindi niya alam yun. Tapos, nang dumating na sila sa lugar na pupuntahan nila doon, naalala niya, ko, yung aking Paris na ikaw, nailagay ko pala doon sa traskan ng eroplano. Hindi ko na alam kung paano makukuha yun. Sabi nga niya, matagal niyang iniyakan yon. Sabi niya, kumbaga sa parang walang schedule yung pag-iyak kasi mahal na mahal yun o napaka may sentimental value sa kanya yun. Binigay maaari ng kanyang lula pa yun o kanyang nanay. Ang sabi ng kanyang asawa, sabi niya, lagyan mo ng oras ang pag-iyak mo. Ano po? Lagyan mo ng araw yan, ang pag-iyak. Bakit ba? May baron pa ka bang magagawa sa pag-iyak mo? Kaya mo pa bang ibalik yon sa pamamagitan ng pag-iyak mo? Wala na. Nangyari na yon. Ano na lang gagawin mo? Tanggapin mo yan ng maluwag sa iyong puso. Sabi nga, sa manggagawa, isang paris ng hikaw ang nawala. Kay Job, ari-arian, kabuhayan, alipin, at higit sa lahat, mga anak. Ano po? Hindi madali ang, sabi nga ay, bumitaw ka na. Ano po? Kahit nga yung mga asawa niya, no? May hirap, ano po, hindi madali sa ganung kalagayan, ano po, na ibitawan mo na yung mga pangyayari niyon, lalo na sa pangyayari sa buhay ni Job. Sa atin siguro, mahirap din bilang Kristiyano na yung mga pangyayari na yan ay maaaring hindi katulad kay Job yung mga pangyayari yan, pero hindi pa rin natin talaga mabitawan. Ito po yung sinasabi ng Biblia, ano po, sa ikalawang Samuel, Kapitulo 12, ano po, talatang 23. At nais ko lang din basahin yung talatang ito. Alam niyo siguro yung kwento nito patungkol sa anak ni Haring David na namatay, yung unang anak niya kay Bathsheba. Ano po, bagamat sinabi na dahil ang kaparusahan ng kanyang pagsuway ay sabi nga, may kaakibat na kaparusahan at sinabi ng Diyos doon kay Propeta Nathan na ang anak mo, yung unang anak mo mamamatay yan dahil sa iyong pagkakasala. Yun sa madaling na po. Pero ang ganung ginawa ni Haring David, siya pa rin ay nalangin sa Panginoon, ganun ipinag-ayuno niya pa rin, pero namatay pa rin yung bata. Ano po, kaya nagtaka yung mga katulong niya, mga alipin niya, nang siya'y buhay pa yung bata, sabi niya, nakalupag, hindi kumain, hindi mo makausap. Pero nang malaman niya na namatay na yung bata, nagulat din yung mga kasambahay niya, yung mga katulong niya. No, bakit nangyari yon? Ang sagot lang ni Haring David, sabi niya sa mga kasambahay niya, ngayong patay na siya, bakit pa ako mag-aayuno? Maibabalik ko pa ba ang kanyang buhay? Balang araw, susunod ako sa kanya sapagkat hindi na siya makakabalik sa akin. Pagbibitiw, kumbaga sa nalubusan mong bitawan yan, bagamat masakit. Ano po? Ito, personal na karanasan, dami mga mahal ko sa buhay, tatay, nanay, ay ilang kapatid na lalaki yung nawala. Umiyak din ako. Ano po? Umiyak dahil hindi sabihin na parang hindi mo matanggap sana yon. Pero ang pag-iyak ko pansamantala lang kasi kung totoong nanampalataya yung aking mga magulang kasi nakarinig naman sila sa salita ng Panginoon, yung aking mga kapatid, ano po, magkikita pa rin kami bandang huli niyan. Ang tanong ko lang kailan, hindi ko pa alam kasi nandito pa ako. Pero yung pag-iyak ko doon, matagal-tagal ko silang hindi makikita, mangungulila ako. Pero hindi yan dinadamdam na, ano pa ba, kahit anong klaseng pag-iiyak ko, may babalik pa ba yun, buhay nila? Hindi na. Ano po, ang gagawin na lang ay kusang tanggapin mo ito ng mayroong pagpakumbaba sa Panginoon. Yan po, yung tatlong patutuo. Pang-apat na patutuo, sabi nga dyan, sa talatang 21 pa rin huling bahagi, sabi, binanggit uli dito ng Biblia, no, sabi niya, si Yahweh ang nagbigay, siya rin ang kukuha, purihin si Yahweh. Hindi madali ang itaas o itanghal ng pangalan ng Panginoon sa kabila ng mga pangyayaring yon.
Pero sabi ko nga, isang buhay na patotoo ang iniwan ni Job sa harapan ng mga taong nakapaligid sa kanya. Pag nakita siguro siya ng mga tao doon, kung sabagay, hindi naman nakalagay sa Biblia yung komentaryo ng tao, pero palagay ko, magsabi sila siguro, nasiraan na yung amo kong si Job ng bait, nasiraan na, nawala na sa katinuan dahil sa pangyayari. Pero ang maliwanag lang kay Job, kahit ganun nangyari, sabi nga, itinaas niya pa rin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ang Panginoon o itinaas. Ang Biblia nagpapaalala sa atin, na sa kabila ng anumang mga pangyayari sa buhay natin, sabi niya, marapat pa rin natin itaas ang pangalan ng Panginoon. Sabi niya, ang tanong, paano? Sa pamagitan ng papuri, by praise, sabi niya, by good works, sabi niya, by fruit bearing, by spiritual unity, sabi niya, by entire consecration. Halimbawa, sa pagpuri sa Diyos, paggawa pa rin ng mabuti, pamumunga, pagkakaisa at pagtatalaga sa Diyos, maitataas natin ang pangalan ng Panginoon. Sabi ko nga, yung unang punto sa panahon ng pagsubok at kahirapan, nais makita ng Diyos ang ating buhay na patotoo, pagsamba, pagpapasakop, pagtanggap lubos na pagtanggap sa pangyayari at higit sa lahat, pagpupuri sa Panginoon. Naalaala ko yung mensahe ni Pastor Bal ng nakaraang mga linggo. Sabi nga niya, ang pamagat ay challenge accepted. Sabi niya, panahon ng pagsubok, ano gagawin mo? Siyempre, tanggapin mo yung challenge kasi nandyan na eh. Pangalawang puntos, makikita po natin sa talatang 22. Sabi nga dyan, sa pagsubok at kahirapan, ang nais makita ng Panginoon ay ang kalidad ng ating totoong pagkakilala o paggalang sa Kanya bilang tatay, bilang ama natin sa langit. Binanggit ko po yung kalidad o quality. Diba? Kung minsan tayo namimili magbili tayo ng mga gamit natin sa bahay o ano man yung mga kasangkapan. Tinatanong lagi natin sa mga doon, sabi niya, ilang taon ba warranty? Ang warranty, ilang buwan ba yung warranty nito? Okay bang kalidad nito? Yan ang tinatanong natin. Ang Diyos, mas higit ang Diyos. Hinahanap ng Diyos yung kalidad ng ating pagkakilala sa Kanya bilang tatay, ama natin sa langit. Kung dito nga sa lupa, yung tatay natin sa lupa, inahanap din sa atin yung kalidad ng ating pagiging anak. Mas higit ang Diyos, na nagbigay ng lahat ng bagay para sa atin. Kalidad ng ating totoong paggalang o pagkakilala sa Kanya. Bilang suporta dyan sa unang bagay na inahanap ng Diyos ang kalidad ng ating totoong paggalang sa Kanya, hinahanap din ng Diyos ang kalidad ng ating makadiyos na buhay o pamumuhay. Sabi nga dyan sa aklat ng Matthew 5, sabi niya, maging asin at ilaw kayo. Tapos dito sa sinundan uli, nais din ng Diyos ang kalidad ng ating pagiging matuwid sa harapan niya. Pagiging matuwid. Bilang suporta doon kung paano natin iginagalang yung ating Diyos, ito yung gusto ng Diyos, kalidad ng pagiging matuwid natin sa harapan ng Panginoon. Yung sabi nga sa Biblia, sa Roma Kapitulo 12, talatang 2, sabi niya, huwag tayong umayon sa takbo ng mundong ito. Magbago na kayo. At mag-iba ng pag-iisip kung ano yung mabuti, yun ang nakalulugod sa Kanya. Tapos sa 2 Korinto 6:14, binanggit din, huwag kayong makipamatok sa pamatok ng hindi mananampalataya o sa iba. Inahanap ng Diyos ang kalidad ng ating pagiging matuwid sa harapan niya. Tapos, nais din ng Diyos ang kalidad ng ating pagmamahal sa Kanya bilang magulang o tatay natin sa langit. Kalidad ng pagmamahal. Noong una, mga sulat-sulat lang ginagamit ng nandito sa Pilipinas para makaabot sa ibang bansa yung sulat. Minsan 1 linggo, simula, 1 linggo makarating doon. Pag nag-response naman yung sa ibang bansa, 1 linggo din, bali 15 days, 2 sulat lang yung makakarating. Pero ibang patotoo ng mga OFW noon, marami silang naipon na sulat at kapag nangungulila po sila, binabasa po nila yung mga sulat na yan. Pagpapatunay na mahal natin ang Panginoon din. Nabasahin ang Kanyang mga salita. Tapos, ito po, inaanap pa rin, nais pa rin makita ng Panginoon, sa panahon ng pagsubok, ang kalidad ng ating katapatan sa Kanya. Katapatan. Kung ang Diyos ay naging tapat sa atin sa maraming panahon,
Simula pa tayo isilang hanggang sa ganito na tayo, nandun yung katapatan ng Diyos. Ang hinahanap ng Diyos din naman sa atin bilang modelong Kristiyano ay ang kalidad ng katapatan sa Kanya. Sa pamamagitan ng, halimbawa lang daw, katapatan sa pananalangin, pagbabasa ng Biblia, no? Pagkakaloob, oras, lakas, talento. Yan din ang gusto ng Diyos para makita niyan. Ano po? Pagsubok at sa nais ng Diyos ay makikita yan sa atin yung mga bagay na yan. Dahil ang sabi nga dyan, di ba, sa talatang 22, sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi nagkasala si Job, hindi niya sinisi ang Diyos. Ano po? Then nakikita lang na kung paano mahalin ng Diyos, ni Job ang nag-iisang Diyos, ano po, sa kabila ng mga pangyayari na yan. Dito po, nagkuha pa ako sa mga iba-iba't mga Bible character, ano po, nagsisimbolo ng mga taong nagbigay ng kanilang buhay sa Diyos, sa kabila o pinakita yung totoong buhay nila, bagamat hindi perpekto ang tao pero pinakita pa rin. Sabi niya, ito po ang halimbawa ni Enoch. Ano po, sa Genesis 5:22, sabi niya, nabubuhay siya ng 3 taon na kasama ang Diyos at sa buong panahon yon ay kasama niya ang Diyos. Ano po, sabi nga dyan ay sabi, hayag yung buhay niya. Sinuwa, ano po, o Sinuwe. Sa Genesis 6:9, sabi niya, napakabuting tao ni Noe. Ano po, siya lamang ang natitirang matuwid sa panahong yon. Ano po, libasay namumuhay na kasama ang Diyos. Si Ezekias, sabi niya, gumawa. Sabi niya, pawang mabuti at matuwid at tapat sa paningin ng Diyos. Marami po, si Jabez, nabuhay ng mga marangal ikumpara sa kanyang mga kapatid. Sa Daniel 6:10, ano po, yung 3 bisis na manalangin si Propeta Daniel, ano po, pinakita lang ang kanyang totoong pagdepende sa Diyos, paggalang sa Diyos. Ano po, si Simeon sa Bagong Tipan, Lucas 2:25, sabi nga dyan, matapat at malapit sa Diyos. Si Ana, ano po, yung Ana na nabalo doon sa aklat ng Lucas 2:37, sumamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-ayuno at pananalangin. Marami pa po, si Cornelius, si Nathanael, Barnabas, ano po. Bakit ba binanggit yung mga ganitong mga halimbawa? Ano po, nais lang yan. Ano ang nais ng Diyos dyan? Patatagin yung ating pamumuhay o buhay Kristiyano sa kabila ng pandemyang ito. Halimbawa, sa kabila ng iba't ibang mga pagsubok. Bakit binanggit yung maraming mga halimbawa? Ano po? At dyan lagi, sabi ko, nakakonekta lagi tayo sa Panginoon. Bakit binanggit natin yung maraming halimbawa na yon ng mga taong nagtataglay ng katangian na may totoong paggalang sa Diyos? Kasi kung makalimutan man natin yung ilang halimbawa na yon, mayroon pa rin mga sumusunod na halimbawa. Higit sa lahat, ang Panginoong Jesucristo. Tayo po ay naniwala na ang Panginoong Jesucristo, ang si Job ay ang kahirapan o pagsubok sa kanyang buhay ay nangyari, pero siya ay walang kamalayan. Ano po? Dapat ang Diyos lang may kapahintulutan noon. Ano po? At sabi nga diyan, ang isa lang alam ni Job diyan, mayroong iisang Diyos na mabuti, tapat, makapangyarihan at di masukat ang kalawakan ng kanyang pagmamahal. Ano po? Binanggit din ni Job sa aklat sa Job 19:25, sabi niya, alam kong di natutulog ang aking tagapagligtas at siyang magtatanggol pagdating noong wakas. Ano po? At alam natin ang nangyari sa huling bahagi ng buhay ni Job. Ano po? Yon, sige po, ano po? Ano lang natin na sa panahon ng pagsubok at kahirapan, nais makita ng Panginoon ang kalidad ng ating totoong paggalang sa Kanya bilang tatay o ama natin sa langit, ang kalidad ng makadiyos na pamumuhay, ang kalidad ng ating pagmamahal, kalidad ng ating katapatan sa Kanya. Ano po? Yan, sige po, ito po yung hamon sa Hebreo Kapitulo 12, talatang 2, ang sabi niya, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagbumulan ng ating panampalataya at siya ring magpapasakdal nito dahil sa kalawakan naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa cross at siya naman ngayon nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. O sabi nga sa isang lyrics ng awitin, magtiwala
no? Si Jesus ay sundin at ang kanyang kagalakan laging sa atin. Ano po? Sige po, tayo pa'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po Lord sa umagang ito, sa inyong salita namin na pagbulay-bulayan. Nawa magbigay ito, Panginoon, ng hamon sa bawat isa sa amin na sa kabila ng kahirapan o pagsubok, lalo na sa pandemyang ito, Panginoon, namin naranasan. Nawa, Panginoon, ano po yung aming magiging tugon sa mga bagay na ito, Panginoon. Tugunin namin ito na may positibong tugon na yung buhay na patutuo namin makita at higit sa lahat, Panginoon, yung totoong paggalang namin sa inyo. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, sige po, para po sa G-group discussion, yan po, makikita po natin dyan at pwede nyo pong pagbulay-bulayan ang mga bagay na iyon. Patuloy po tayong dumulog sa Panginoon sa pagkakaloob. Ayon po sa kanyang salita, ang Diyos na nagbibigay ng binhing ihahasig at tinapay na makakain ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay para lalo kayong makatulong sa marami. Maaari na po nating likumin ang mga kaloob sa ating tahanan. O aming amang nasa langit, kayo po ay aming pinasasalabatan, sinasamba at pinararangalan. Sa aming katayuan ngayon, naway matagpuan mo po kaming nagtatapat at nagbibigay na may kagalakan upang magamit ang kaloob na ito sa ikalalawak ng iyong kaharian sa lupa. Patuloy naming idinudulog ang masaganang pagtugon mo sa pangangailangan ng iyong iglesia at pagkakaloob mo ng pagkakakitaan ng iyong mga anak na nawalan ng hanap buhay. Ito pong aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Sige po, muli po tayong manalangin. Ipagkatiwala patuloy natin sa Panginoon yung pagtatapos ng ating pagsamba at pagpuri sa Kanya. Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, muli Panginoon, kami po ay lubos na nagpupuri sa inyo dahil kayo ang Diyos na mabuti, tapat, dakila. Wagas ang pagmamahal, Panginoon, at naranasan namin yan, Panginoon, sa maraming panahon at maging sa ganitong karanasan namin ng pandemya, Panginoon, o 2020. Panginoon, maraming salamat dahil sa kabila ng aming mga pagkukulang, nandiyan kayo, Panginoon, pumupuno. Nandiyan kayo, Panginoon, nagbibigay ng mga tugon sa aming mga panalangin. At maraming salamat, Panginoon. Ang dalangin lang po namin, Panginoon, masuklian po ito, Panginoon, ng katapatan din na nagmumula
sa inyo. Salamat Lord dahil ang katyagaan nyo ay patuloy na ipinaparanas ninyo sa bawat isa sa amin. Dalangin din po namin, Panginoon, bawat isa, mga kapatiran na mayroong mga karamdaman, mga walang hanap buhay, Panginoon, sa inyo po namin sila itinataas, Panginoon. Kayo po Lord, yung kumakatagpo ng aming mga pangailangan o kailanganin nila, Panginoon. Maging po Lord sa mga buong pamilya, Panginoon. Nawa Lord, paitingin po niyo, Panginoon, ang pagyakap nila sa inyong mga salita. Salamat, Panginoon. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa ang magkaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming dalangin. Yan, sige po. Muli, isang magandang umaga po sa bawat isa. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.